pag-uusapan patungkol sa salita ng Diyos. Dear Heavenly Father, in the mighty name of Jesus, our great God and Savior, Jesus Christ, the first prayer of our dearly beloved and honorable Pastor Evangelist Will Distada Almeida, we thank you so much for every part of our service today that you have blessed and anointed, and most of all, the anointing on the beads of blessings as we, your sweet Holy Spirit. Once again, we come unto the throne of grace, beseeching you, O Lord, hallelujah, to please anoint your message of salvation. Anoint thy humble servant, O Lord, for I can do nothing by myself. Touch the hearts of our beloved brethren, hallelujah, and visitors. Open their understanding to the truth. Bless them, O Lord. Help me bring forth your message with love and power. Anoint thy word, O Lord, and bind the power of darkness. Cast out in the name of Jesus. Hallelujah. Praise God. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Before we start, mga minamahal, I would like to give the highest praise, glory, and honor to our dear Jesus, hallelujah, the King of Kings, the Lord of Lords. Secondly, to our beloved parent, the Lord, Evangelist Wildy Sada Almeida, the end-time prophet of God, and also to our beloved, my dear Lina C. Almeida. We always remember and cherish the blessed teaching and preaching of our dearly beloved parents in the Lord. Hallelujah. And also to our beloved Almeida family. Praise God. To our my beloved co-preachers. Hallelujah. Sa ating pong mga bisita, to our visitors. Hallelujah. Ganun din po sa ating mga mahal na kapatid. To all our brethren, webcast viewers. Salamat sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Pag-usapan natin ang kabutihan ng ating mahal na Panginoon. It is regarding about checking your spiritual condition. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. So, napakabuti ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. We thank the Lord for everything because He knows everything. Hallelujah. At pati sa ating buhay. Hallelujah. Alam niya po, mga minamahal, kung ano ang what is our condition to the Lord. Hallelujah. How can we communicate with them? Or how can we communicate with God? Alam ng Panginoon yan, mga minamahal. Kahit na tayo ay nasa ating mga kanya-kanya mga tahanan, mga minamahal, kilalang-kilala tayo ng mahal na Panginoon. Praise God. Hallelujah. Kaya nga napakahalaga, mga minamahal, it is important to know what is your life to this Jesus. Anong buhay natin sa Panginoon? Mga minamahal, it's not only attending the church, but how can you communicate with God? Praise God. Hallelujah. At kung paano mo gagawin ang kalooban ng Diyos. At isang patunay lamang, mga minamahal, there's one evidence, mga minamahal, na ikaw ay talagang masasabi natin na the Holy Spirit is always with you, nananahan sa iyo, mga minamahal. Bawat pagkilos ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, you will cry unto the Lord. Because the presence of the Lord, mga minamahal, ay nasa iyong puso. Kaya nga, mga minamahal, lagi nating sinasabi, bakit tayo nagkakaroon ng panalangin? Most of the time, we pray to the Lord after the choir singing or pagkatapos po ng solemn song, mga minamahal, upang maramdaman natin ang presensya ng mahal na Panginoon. Kailangan po natin mapagsumikapan yan, mga minamahal, dahil pag hindi na natin nararamdaman ang Espiritu ng Diyos, mga minamahal, napakalayo na natin sa ating mahal na Panginoon. Marami na tayong mga bagay na nagagawa, na nineglect, mga minamahal. Nagkanda patong-patong na. Kaya napakahalaga, very important to attend the church. Bakit, mga minamahal? There are two kinds of sin in the Bible. Sin unto death and sin not to death. Ano ba yung sin unto death? Praise God, hallelujah. Yung pong kasalanan na alam mong mali, patuloy mo pang ginagawa. Pamumusong sa salita ng Diyos na hindi mo pinaniniwalaan. Ano naman yung sin not to death? Yung mga unguarded moments, hindi mo sinasadya. Mga minamahal, minsan umiinit ang ulo mo, minsan nakapagsalita ka, nabigla, that is sin not to death. So ito ba'y napapatawad? Ito po ang dahilan. Kaya kung bakit, mga minamahal, na napakahalaga ng pagdalo. Dahil sa oras na dumadalo ka, nagpupuri ka sa mahal na Panginoon, mga minamahal, yung mga bagay na yun, napapatawad ng mahal na Panginoon. Praise God. Yan po ang kahalagahan.
At sa pagitan ng pagpupuri, mga minamahal, yan po ay isa, kung katulad na nangyari kay Haring David, mga minamahal, 7 times siya magpuri. Mga minamahal, parang nililigawan mo ang mahal na Panginoon pag kumakanta ka sa Diyos. Kaya nga po mga minamahal sa ating minamahal na mga kapatid, praise God, hallelujah. Pilitin niyo mga minamahal na hindi pa tayo nagsisimula, nandito na tayong lahat. Praise God, hallelujah. Para masimulan po natin mga minamahal. Hindi yan naiwan sa eskwelahan pag late ka, talagang halos parang wala ka ng gana kasi hindi mo na naabutan yung mga unang pagtuturo. Ganon din po sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Ating basahin from the book of 2 Corinthians chapter 13 verse 5. 2 Corinthians chapter 13 verse 5. Examine yourselves whether ye be in the faith. Prove your own selves. Know ye not your own selves, how that Jesus Christ is in you, except be ye reprobates. Amen. Pangalawang mga taga-Korinto, talatang 13, versikulo 5, siyasatin ninyo ang inyong sarili. Kung kayo'y nasa panampalataya, subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi baga ninyo nalalaman na ganang inyong sarili na si Jesucristo ay nasa inyo, maliban na nga kung kayo'y itinakwil na. Amen. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Sinasabi rito bang may naman, examine yourself. Paano ba natin ma-examine yung ating sarili? Mga minamahal. Yun po mga minamahal ay pagdating sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Marami na tayong nalalagpasan, mga minamahal. Lalo na po, mga minamahal, yung dati nating mga ginagawa, ngayon po ay hindi na natin nagagawa. Because of what? Sometimes, mga minamahal, masyado tayong busy sa ating paghahanap buhay. Masyado tayong busy sa pamamasyal. Masyado tayong busy, mga minamahal, sa ating mga negosyo. Yan po ang nagiging dahilan. Pero alam natin, mga minamahal, time will come, lahat ng ito'y mawawala. Baliwala ang lahat ng bagay na to. Dahil dalawa lang naman ang pupuntahan ng tao. Saan ba pupunta ang tao? Langit at impyerno. Praise God. Kaya nga sinasabi, mga minamahal, kung ano ang iyong tinanim, yun ang iyong aanihin. Praise God. Kaya nga po mga minamahal, pag sumikapan, mga minamahal, talagang masasabi natin, mga minamahal na, kaya nga sinasabi, mga minamahal, hindi nagkulang ang salita ng Diyos. Lahat ng bagay ay itinuturo. The Lord teaches everything, mga minamahal, because it is already written in the Word of God. Binabasa na natin. Ilang taon na tayo, how many years we've been in this church. At alam natin, mga minamahal, hindi nagkulang maging ating beloved parents in the Lord sa pangangaral sa salita ng Diyos. Kaya lang po, mga minamahal, minsan na isasantabi natin ang salita ng Diyos. Makapag-amen po ba tayo, mga minamahal? Katulad ngayon, kailangan, pag nasa church tayo, meron po tayong dalang Biblia. Praise God. At kung wala man kayong dalang Biblia, mga minamahal, next time magdala kayo ng Biblia, Bible. Kasi po, mga minamahal, yan na ang buhay natin. Praise God. Amen? At ngayon, kung wala kayong dalang Biblia ngayon, isulat niyo sa papel. And then, pagdating sa bahay, pag-aralan po natin muli, mga minamahal. Pero every time na we're going to the church, dala niyo ang Bible, mga minamahal. Kasi yan ang magpapatunay tayo ay mga anak ng Diyos at mga Kristiyano. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise God. Tinuro na natin yan isang araw sa Las Vegas. Sinabi natin ang mga Biblia, wag saan-saan ilalagay. Sa floor, kung saan-saan, mga minamahal. Talagang ilagay sa maayos, wag papatungan ng kung ano-ano. Dahil sinabi ng Biblia, at the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word was God. So, the Word of God is God. Amen? So, napakahalaga pala ang salita ng Diyos. Kaya nga po, mga minamahal, nakikita natin mga balita, sometimes mayroong mga sunog sa Pilipinas o kung saan man. Nasunog na lahat. Pero makikita nyo yung Bible hindi nasunog. Napansano nyo po, mga minamahal? Because the Word of God is very powerful, mga minamahal.
Buhay ang salita ng Diyos. Kaya nga po mga minamahal, yan po ang kailangan natin mga minamahal, malaman natin kung paano natin bibigyan ng halaga ang paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Praise God, hallelujah. May mga taong maingat sa sarili, praise God, ay laging may mga monthly check-up, mga minamahal, ito ay talagang masabi natin buwan-buwan mga minamahal. Hallelujah, sila ay physically na talagang gusto lang malaman kung anong kalagayan nila. Baka mayroong sakit, sila ay laging nagpa-check up sa doktor, mga minamahal, mga physical. Ngunit tayo bilang Kristiyano, dapat natin ingatan ang ating spiritual na pananampalataya. Amen? Paano mo check upin yung spiritual mong pananampalataya? Sa paano pamamaraan? Dati-rati, nag-aayuno ka. Nagpa-fasting ka. Tuwing gawain, mga minamahal, nagpa-fasting tayo. Napakahalaga niyan, every Sunday. Mga minamahal, dahil ang pag-aayuno, mas mabilis mong maramdaman ang presensya ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya walang kalugihan sa pag-aayuno, mga minamahal. Ang mga workers dito, 30 days, 40 days, 20 days. Mga minamahal, ganun mag-ayuno. Ang ating beloved parents in the Lord, 90 days ang mahal na pastor. Grabe po, mga minamahal. Bakit ginagawa, mga minamahal? To invite the Holy Spirit of God, the presence of God. Hallelujah. Kaya napakahalaga ng pagkaayuno. Lalo na po, mga minamahal, kung ito po ay itataon nyo, hallelujah, sa gawain ng mahal na Panginoon. Madali ka makapag-communicate sa mahal na Panginoon. Pero subukan nyo na pagdadala ko ay lagi kong busog na busog. Magugulat kayo, mga minamahal. Tamad magpuri, nandiyan sa gilid, inaantok. Yun po, mga minamahal. Dati na natin ginagawa yung mga bagay na yan. Amen? At alam naman natin, mga minamahal, simula nang tayo ay nakakilala sa ating mahal na Panginoon in this ministry, mga minamahal, talagang alam na natin yan dahil ang ating beloved parents in the Lord, mga minamahal, sila talaga, mga minamahal, ang nagturo kung paano tayo mapapalapit sa presensya ng Panginoon. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya nga po, mga minamahal, ang mga tanda na ang Kristiyano ay may karamdamang spiritual na mga minamahal, ito'y nawawalan na ng gana. Praise God. Napakaraming bagay, mga minamahal, na hindi na natin napapansin. Paano pala, mga minamahal, kung akala mo nasa Panginoon ka pa, pero hindi mo alam, isinuka ka na pala. Paano mo ba malalaman yun? Praise God. Hallelujah. From the book of 2 Corinthians chapter 13, verse 5. Kindly po. 2 Corinthians 13, verse 5. Basa na natin yun. Jeremiah 17, Jeremiah. verse 19. Verse Jeremiah chapter 17, verses 9 and 10. The heart is deceitful above all things, and desperately wicked. Who can know it? Verse 10, I, the Lord, search the heart. I try the reins, even to give every man according to his ways and according to the fruit of his doings. Amen. Sa aklat ng Jeremias, talatang 17, versikulo 9 and 10. 9, ang puso ay mandaraya ng higit sa lahat na bagay na totoong masama. Sinong makakaalam? 10, akong Panginoon ay sumisiyasat ng pag-iisip. Aking tinatarok ang mga puso upang mabigay sa bawat tao ng ayon sa kanya-kanyang lakad, ayon sa bunga ng kanya-kanyang mga gawain. Amen. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. The Lord knows already, mga minamahal, kung ano ang gagawin natin. Alam na niya sa araw-araw, mga minamahal. Maging yung nasa ating puso, He knows already, mga minamahal. Hindi tayo makakapagtago sa ating mahal na Panginoon. We cannot hide to the Lord. So it's better na lang na we need to follow what the Lord wants us to do, mga minamahal. Na sumunod tayo sa utos ng Diyos kaysa lumihis tayo. Dahil tayo rin ang mapapahamak kung hindi natin susundin ang utos ng Panginoon. At ang mga bagay na yan ay hindi mapapatatag sa paglilingkod natin sa ating mahal na Panginoon. Ang magpapatatag sa ating mahal na Panginoon yung pagsunod. Dahil sa pagitan ng pagsunod, mga minamahal, hallelujah, nandiyan palagi ang presensya ng mahal na Panginoon. Lagi natin pinag-uusapan yan, mga minamahal. While you're driving, mga minamahal, iiyak ka, nagpupuri ka,
maging dyan sa mga radio program na yan, o mga radio nasa kotse, mga minamahal, ang lagi mong pinakikinggan, imbis na makinig ka ng kung ano-ano mga tugtog, mga minamahal, ang papakinggan mo palagi, yung mga awitin na makalangit. Amen? Maging sa bahay, hindi ka manunood na kung ano-ano mga katuruan, hallelujah. Mga katuruan na wala naman sa tamang pananampalataya. Praise God, hallelujah. May tinatawag tayong spiritual adultery. Ano ba yung spiritual adultery? Pag nanonood ka ng ibang pananampalataya. Kaya nga meron tayong ginawa po, ang ating beloved parents in the Lord ay nagdesisyon na gumawa ng mga online para tayo dun po makanood. Pero hindi yun na magiging dahilan para hindi ka naman dadalo. Makapag-amen po ba tayo, mga minamahal? Hindi porket meron tayong online, mga minamahal, ito po ang magiging dahilan natin para hindi na tayo dadalo. E ano yung sinasabi ng Biblia? Forget not assembling of the saints. Huwag daw kalimutan ang mga pagtipon-tipon ng mga banal. Praise God. Ginawa lang ng online, mga minamahal, kung talagang meron kang karamdaman o ano man yung kalagayan mo, hindi ka masyadong malakas, mga minamahal, yun po. At talagang may mga iba-ibang kondisyon. Pero yung wala ka namang ginagawa, wala, nandiyan ka lang, mga minamahal, mananatili ka sa tahanan, yun po ang problema, mga minamahal. Praise God. Kaya iba-ibang sitwasyon po, mga minamahal eh. Kaya nga, napakahalaga, mga minamahal. Dahil meron tayong mga nagagawang pakonti-konti mga pagkukulang, yan po, mga minamahal, pag nandito ka na sa iglesia, pag pumapalakpak ka na, napapatawad ng mahal na Panginoon yan. Amen? Kaya yan po ang kahalagahan ng pagdalo, mga minamahal. The more na umaattend ka palagi, very attentive ka, mga minamahal, magugulat ka. Talagang hindi mo malaman kung gaano ka kaligaya, mga minamahal. Yan po ang kasarapan sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Praise God. Hallelujah. Ano sinasabi po ng Matthew chapter 5 verse 6? Kindly. Matthew chapter 5, verse 6. Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. Amen. Sa aklat ng Mateo talatang 5, versikulo 6, mapalad ang nangagugutom at nangauuhaw sa katuwiran, sapagkat sila'y bubusugin. Amen. Praise God. Hallelujah. Alam niyo po, mga minamahal, kapag wala nang ganang kumain at laging matamlay, may sakit ka na sa espiritual. Kapag nawalan ka ng mga gana sa mga bagay na espiritual, o pakikinig at pagdalo, o pagbabasa ng Biblia, mga minamahal, yun po, may sakit na tayo sa espiritual. Praise God. Wala ka ng gana. So, pag dumating ka na sa ganun, mga minamahal, you need to strive. Dito na kailangan, mga minamahal, yung tinatawag na pag-aayuno. Yan po, mga minamahal ko. Yang ganun kahalaga ang pag-aayuno. Kaya nga po, mga minamahal, kaya talagang itinuturo sa atin yung fasting and prayer, mga minamahal. Dahil talagang dudurugin. Dudurugin, hindi lang yung mas katamlayan. Pati yung pride mo, dudurugin, mga minamahal. Yung mga decision mo na gusto mo ng mga puro, masasabi natin, mga makasanlibot ang mga decision, magbabago lahat yan. At bumabalik na yung kahinaan mo. Through fasting and prayer, mga minamahal. Yan po, mga minamahal, ay mawawala. So, we have different kind of fasting, mga minamahal. Kaya nga, kung talagang gusto nyo mag-ayuno, gusto nyo mag-longer, o hallelujah, nandiyan po ang ating mga beloved preachers. Tuturuan kayo, mga minamahal. At kung paano yung breaking, kung paano pag-fasting ng 5 days, paano pag-fasting ng 10 days, pwede pong ituro sa inyo, mga minamahal. Hindi lang yung basta magpa-fasting ka lang. Dahil pag nag-fasting ka, mga minamahal, hindi ka makikipag-usap. Wala kang gagawin kung hindi magbasa ng Biblia. Praise God. Hindi ka, masabi natin, magsasalita. Yan po yung natutunan natin sa ating beloved parents in the Lord. Praise God. Kaya napakahalaga. At kung ikaw man ay magbi-breaking na, mga minamahal, para ka pa rin fasting. Kaya napakahalaga po, mga minamahal. Ating mga beloved workers ay nakahandang mag-assist po, mga minamahal. Kung sino po yung gusto mag-ayun, 5 days, 10 days, 15 days, 20 days, at ituturo sa inyo kung ano yung mai-encounter nyo pag nag-aayuno na kayo. At ano ba yung mararamdaman nyo pag 10 days na kayo? Para aware kayo, hindi kayo magpapanik. Praise God. Diyan po yung aral na ng mga workers dahil
meron tayong pastor na nagtuturo sa atin ng ating minamahal at ginagalang na pastor. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise God. In Romans chapter 8, verse 6, hindi po. Romans chapter 8, verse 6. For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Amen. Mga taga-Roma talatang 8, versikulo 6. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan, datapwat ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise God. Pag sinabi ng kaisipan ng laman, mga minamahal, yun yung gusto lagi ng laman, mga minamahal. Yung ayaw ng mahal na Panginoon, mga minamahal, yun ang gusto ng laman. Mga minamahal, laging yan ang kalaban ng mga spiritual, mga minamahal na naglilingkod sa mahal na Panginoon. Yung mga masasabi natin na mga kahinaan o mga tukso, mga minamahal, yan po yung mga karnal na kaisipan, mga minamahal, na sinasang-ayunan ito ng kaaway ng Diyos. At alam natin, mga minamahal, sa mga Kristiyano, hindi na ang kaaway ng Diyos, hindi na sila pa nakikialaman dahil sila ay pag-aari na ng kaaway ng Diyos. Kaya they are programmed to do everything bad. Nakaprogram na sila na gumawa ng kasalanan. Pero sa mga Kristiyano, mga minamahal, wala tayo sa programa na yun. Kaya wala silang ginagawa kundi pinakikialaman tayo palagi. Ginugulo, pinag-aaway, mga minamahal. Walang ginawa yan kundi guluhin tayo. Dahil ang alam niya, pag tayo nagulo, mga minamahal, yung iba manlalamig, yung iba hindi na maglilingkod sa Panginoon. Ganun po, mga minamahal, ang ginagawa ng kaaway. So, kailangan malaman natin yan, mga minamahal. Para aware po tayo, mga minamahal, makakaiwas tayo sa mga bagay na ginagawa ng kaaway. At huwag na tayong magtaka kung bakit mayroong mga ganyang sitwasyon. Dahil wala namang ginawa ang kaaway kung di sirain ang gawain ng Panginoon. Amen? Hallelujah! Kaya nga po, mga minamahal, tayo po ay magsumikap. Praise God. This is the church of the living God. Amen? Ang target ng Jesus Miracle Crusade, mga minamahal, is rapture. Anytime, mga minamahal. Kaya nga sabi ng ating Bilay Mama Dir, huwag mag-absent ang mga Kristiyano. Linggo, Miyerkules, Biyernes, dahil ang plano talagang grabe po ang ating pagsusumikap ng ating beloved parents in the Lord na abutan tayo lahat pagdating ng rapture dito sa banal na gawain. Amen? Kaya nga po, mga minamahal, paano po kung wala ka sa gawain ng mahal na Panginoon, imbis na gawain, nandurong ka, nakikipag-party, nakikipag-Halloween party pa, hindi naman tayo pwede sa Halloween party. Hindi natin ina-apply ang Halloween dahil sa kaaway ng Diyos yan. Kaya mga bata ngayon, pag sa mga Halloween party, legal na sa kanila yung itsura ng mga demonyo. Kasi parang naging katuwaan na lang sa kanila eh. Pero celebration ng kaaway ng Diyos yun. Na intindihan po natin, mga minamahal. Yun po, talagang hindi tayo sumasama sa mga ganyan. Kaya ngayon, kahit na yung itsura ng demonyo, napakapangit, talagang sa mga bata, baliwala na yun, naging katuwaan na lang nila yun. Pero sa mga Kristiyano, mga minamahal, hindi natin ina-admire yung mga bagay na yun. Palakpakan natin ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. In Philippians chapter 4, verse 13, kindly. Philippians chapter 4, verse 13. I can do all things through Christ, which strengtheneth me. Amen. Mga taga-Pilipos talatang 4, versikulo 13, sa lahat ng mga bagay aking magagawa, doon sa napagpapalakas sa akin. Amen. Sundan po ng 2 Corinthians chapter 4, verse 1 and 16. 2 Corinthians chapter 4, 1 and 16. Verse 1. Therefore, seeing we have this ministry, as we have received mercy, we faint not. And in verse 16, for which cause we faint not, but though our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day. Amen. Pangalawang taga-Korinto talatang 4, versikulo 1, talon sa 16. 1. Kaya nga sa pagkakaroon namin ng ministeryong ito,
ayon sa aming tinanggap na kaawaan, ay hindi kami nanghihina. 16. Kaya nga hindi kami nangihimagod bagaman ang aming pagkataong labas ay mahina. Ngunit ang aming pagkataong loob ay nababago sa araw-araw. Amen. Praise God. Puri po ating mahal na Panginoon. Kaya nga po mga minamahal, napakahalaga po ng ating relasyon sa Panginoon. Kahit na minsan ang katawan, mga minamahal, mahina, pero dahil sa ikaw ay mainit na naglilingkod sa ating mahal na Panginoon, yung iyong spiritual, hallelujah, nakalagayan, mga minamahal, malakas yan, mga minamahal. Praise God. Dahil mayroong talagang ipinahihintulot ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal na mga sitwasyon, na mga kalagayan. Ito yung may share ko lamang sa inyo, mga minamahal. Yung aking mother, wala na, kinuha na ng mahal na Panginoon. Nung siya po ay malakas pa, drive ng drive. Lagi kong sinasabi, ma, hindi ka na nakaka-attend. Hindi anak, nasa puso ko naman ang Panginoon eh. Kaya yun ang sasabi niya, huwag ka mag-alala. Na lahat ng, ang Panginoon naman kahit saan naroon. Ganun talaga, mga minamahal. Minsan mga tao, mga minamahal, mga Kristiyano, pagka walang paalala, ganun ang mga nagiging katwiran natin. Hindi, ang Panginoon naman, nandyan lang. Hindi naman ako nakakalimot. Siguro po na-encounter nyo na yung mga ganyang klaseng mga salita. Nandyan naman. At ang Diyos naman naunawaan naman ako, pag-ibig ang Diyos. Kahit na nagkakamali na siya, sasabihin pa niya, hindi, ang Diyos naman pag-ibig. Amen? Pero mga minamahal, dumating na nagkaroon na ng karamdaman yung mother ko, parang nag-iba na siya. At dumating na yung panahon na halos hindi na makalakad. At dumating na yung panahon na halos hindi na makatayo. At dumating na yung panahon na kailangan para humiga siya sa kama, bubuhatin mo pa. Ngayon, anong nangyari, mga minamahal? Iyak ng iyak. Dahil sabi niya, naalala niya yung mga sinasabi niya dati. At ngayon gusto nang nung time na yun, gusto na magpakainit sa mahal na Panginoon. Praise God. At sabi ko sa kanya, ano ma, dalo tayo. Oh, gustong-gusto. Hindi na tumatanggi, walang tanggi. Mga minamahal, grabe. Walang tanggi, gustong-gusto. Kasi hindi na makalakad. Mga minamahal, hindi na makatayo. So, kailangan alalayan mo na lang palagi. Mga minamahal. So, anong nangyari po mga minamahal? Umiiyak. Sabi ko sa kanya, Mama, wag ka na siguro. Dito ka lang muna sa bahay kasi kailangan magpahinga. Sabi ko sa kanya, total, ang Diyos naman nandyan eh. Yung sinabi niya dati, sinabi ko sa kanya ulit. Naalala niya. Total, ang Panginoon naman kahit nasaan eh. Dito na lang kayo magpahinga. Dahil yun yung sabi niya dati, pinaalala ko lang sa kanya. Umiyak. Nag-sorry. Anak, sorry. Grabe po, mga minamahal. Bakit na natili ang karamdaman? Minsan, mga minamahal, mayroong mga sitwasyon. Dahil kung walang karamdaman, sometimes, ang mga Kristiyano, praise God, hindi magpapatuloy eh. Kaya inilagay yung bagay na yun, mga minamahal, para lagi siyang nandoon sa presensya ng Diyos. Kaya wag po tayong magtaka. Merong mga Kristiyano talaga, mga minamahal, habang naglilingkod sa ating mahal na Panginoon, meron talaga mga naiiwan na mga karamdaman. Bakit? Kung wala yun, yun na lang ang pinangahawakan nila para maglingkod sila sa Panginoon. Makapag-amen po ba tayo, mga minamahal? Yun po ang mga nagiging dahilan. Kaya sinasabi, all things work together for good who love them the Lord. At pagbalik ng mahal na Panginoon, yung kalagayan mo na yan, babaguhin ng Diyos dahil natili ka sa mga pagsubok na yan. Amen? Kaya napakabuti ng ating mahal na Panginoon. Mga minamahal. Sa kabila ng mga pagsubok na ating dinadaanan, mga minamahal, sinabi ng banal na kasultan, ang magtiis hanggang sa wakas ay maliligtas. Hindi naman sinabi na ang magandang buhay o yumaman, hallelujah, at lahat nasa iyo ay maliligtas. Ang sinabi, ang magtiis. At yung pagtitiis na yan, mga minamahal, hindi naman katulad ng pagtitiis na talagang masasabi natin na kahirapan. Kung hindi, yung pagtitiis na yan yung mga pagsubok. Paano mo malaglag? Pasan.
Yung mga pagsubok na yan, mga minamahal. Kung paano mo lalabanan ang gawa ng kaaway para maging matagumpay kang Kristiyano. Yung mga ayaw, hallelujah, ng Diyos, hallelujah, kailangan gawin mo. Dahil hindi yun ang kalooban ng Diyos. Yun po mga minamahal. Kaya nga po napakahalaga ng talagang sinasabi na forget not the assembling of the saints. Huwag kalimutan ang pagtitipon-tipon ng mga banal. Merong naligtas sa Sabadista, sa Seventh-day Adventist. Sabi nila, mas ano pa kami sa inyo kasi Sabadista kami, mas nakakasunod kami. Mga minamahal, daig pa natin ang Seventh-day Adventist. Bakit po mga minamahal? Sinasabi nila, Sabado raw ang gawain ng Diyos. Tayo pag nag-overnight tayo, paglagpas ng alas 12, Sabado na Di mas nauna pa tayo sa kanila. Amen? Kumpleto po tayo mga minamahal. Di ba po? Tulog ka. Sabi nila, bakit? Pag Sabbath day, hindi kailangan gumawa. O tama. After ng Friday, tulog tayo. Sabado, tulog tayo dahil gigising tayo, linggo na. Papahinga na tayo, Sunday na. Pag Sabbath day daw, hindi magluto, hindi po mga minamahal. Kaya nga pagkatapos ng Biyernes, Sabado na, umaga na, tulog na mga kapatiran. Panabagong gawain na naman, punta ng Las Vegas. Ang layo, magdadrive po mga minamahal. Nandun kami kahapon. Praise God. Kaya napakabuti natin mahal na Panginoon, mga minamahal. At ating pinagpipray, mga minamahal, ang turo ng ating beloved parents in the Lord, mga minamahal, lahat po ng mga kapatiran. Talagang kung maaari, mga minamahal, every month, magdala po kayo ng bunga. Dahil sinabi sa Biblia, mga minamahal, hallelujah, ang puno na hindi nagbubunga, pinuputol. Amen? At huwag niyong ikahiya, mga minamahal, ang Panginoon, ang salita ng Diyos. Praise God. Yung iba, kaya ayaw mag-share ng Word of God, mga minamahal, nahihiya. Huwag niyong ikahiya, mga minamahal, dahil tayong inaasahan ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, upang magdala ng maraming kaluluwa at maging sa pagbibigay. Huwag po tayo, mga minamahal, maging masasabi natin, tikom ang ating mga kamay. Dahil yung pagbibigay na yan, mga minamahal, para sa gawain ng mahal na Panginoon, tayo rin pong nakikinabang. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Hallelujah. At hindi tayo pwede magpadala kung saan sa ang church. Dito tayo kumakain ng salita ng Diyos, mga minamahal. So dito natin dadalhin yung ating tithes and offering. Malinaw po, mga minamahal. At kung may mga nagre-request po sa mga probinsya, parang offering nyo lang yun o pledges. Pero hindi kayo doon talaga. Ma-out of blessing po tayo, mga minamahal. Dahil dito tayo kumakain ng salita ng Diyos. At yung mga pangangailangan dito, lahat ng mga bayarin dito, mga minamahal, tayo po, hallelujah, ang ginagamit ng mahal na Panginoon upang magpatuloy ang gawain ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya lagi po natin tatandaan yan, mga minamahal. Yung ating pong binibigay para sa atin din naman. Praise God. Puri pong ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Ating pong basahin, praise God. Hallelujah. Ang panghihinang espiritual. Lucas 18:1. Hallelujah. Saan ba ito nagmumula? Praise God. Luke chapter 18, verse 1. And he spake a parable unto them to this end, that men ought always to pray and not to faint. Amen. Sa aklat ng mga Lukas talatang 18, versikulo 1, Lucas 18, versikulo 1, 18:1. At sinalita niya sa kanila ang isang talinghaga na sila'y dapat magsipanalangin lagi at huwag manglupaypay. Amen. So, ibig sabihin, mga minamahal, para hindi ka pala manglupaypay, laging mapanalanginin. Amen? Laging nananalangin, mga minamahal. Kaso paano mananalangin? Laging nasa harap ng telebisyon. Praise God. Yan po ang minsan nararanasan. Ito'y hindi na ordinaryo, mga minamahal. At maging sa ating mga pananalita, mga minamahal, totoo lang po yan, yung mga salitang mahahalay, yung tinatawag na jesting, mga minamahal. Yung pong sinasabi natin, mga minamahal, na mga salita na walang kahulugan, ito po ay ayaw ng ating mahal na Panginoon. Anong sinasabi ng 1 Timoteo 2:6? Alam niyo po ba, mga minamahal, kung bakit ang mahal na pastor lagi nakaganon sa bibig? Pigil na pigil niya, ayaw niya magsalita. Baka mamaya, mga minamahal, magbibiro, ayaw.
Ay na mahal, Pastor. Kaya kita natin, mga minamahal, pag nag-pray, nagpatong ng kamay, mga minamahal, inaanoint ng mahal na Panginoon yung prayer. Bakit, mga minamahal? Ingat na ingat sa kanilang mga labi. Mga minamahal, hindi nagbibiro, hindi nagsasalita ng kung ano-ano mga bagay na ipapahamak ng tao, mga minamahal. Ito ba yung nasa bandal na kasulatan, mga minamahal? Ano pong sinasabi ng unang Timoteo 2:16? Ako na po magbasa. Datapwat ilagan mo ang mga usaping mga salitang walang kabuluhan, sapagkat sila'y lalong magpapatuloy sa kasamaan. Praise God. Pag ito pala lagi mong ginagawa, mga minamahal, nag-uusap kayo ng mga walang kabuluhan, mga minamahal, lalo na yung mga ikasisira ng mga tao, mga minamahal, ito raw ay lalong lalala. Magbubunga pa ng higit pang kasamaan. Kaya iwasan. Amen? Open your mouth to praise the Lord. Amen? Kaya nga po lalo na sa amin pong mga preachers, talagang kami po ingat na ingat, mga minamahal, na yung aming mga labi dahil nagdadala kami ng salita ng Diyos, mga minamahal. Pinipreserve namin yung power na yan, mga minamahal, para pagka kami po ay nasa banal na gawain, mga minamahal, sasamahan kami ng Diyos. Maging pagdating sa mga counseling. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Praise God. Hallelujah. Anong sinasabi po, mga minamahal, ang 6:12? Kindly. Luke 6:12. Luke chapter 6, verse 6, chapter 6, verse 12. And it came to pass in those days that he went out into the mountain to pray and continued all night in prayer to God. Amen. Sa aklat ng Lucas talatang 6, versikulo 12. At nangyari ngang mga araw na ito na sila'y napasabundok upang manalangin, at sa buong magdamag ay nanatili siyang sa panalangin sa Diyos. Amen. Kaya po, mga minamahal, ng mga time na yan, mga minamahal, sa panahon ng mga apostoles, talagang sila po ay mahilig manalangin dun sa ilang mga bundok, mga minamahal, dahil nakita nila, mga minamahal, parang malapit sila sa ating mahal na Panginoon. Yung taas ng bundok na yan, mga minamahal, parang nararamdaman nila na malapit sila sa presensya ng Panginoon. Ngunit sa panahon ngayon, mga minamahal, hindi na po ganun. Mga minamahal, kahit saan, mga minamahal, tayo ay pwedeng tumawag sa mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise God. At kung tayo po, mga minamahal, ay patuloy sa panlalamig, kung masabi natin, nawawalan tayo ng gana sa paglilingkod na ating mahal na Panginoon, nandoon po yung tinatawag na lost your spiritual joy. Mga minamahal, mawawala ang kasiyahan mo. Mga minamahal, kaya nga kailangan lagi tayong masaya sa paglilingkod sa Diyos. Pilipos 4:4, kindly po. At malapit na po tayo magtapos, mga minamahal. Philippians chapter 4, verse 4. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Mga taga-Pilipos talatang 4, versikulo 4, mga galak kayo lagi sa Panginoon. Muli kong sasabihin, mga galak kayo. Amen. Salmo 37:4, kindly. From the book of Psalm chapter 37, verse 4. (37:4) po ng Psalm. Psalm 37, verse 4. Delight thyself also in the Lord, and he shall give thee the desires of thine heart. Amen. Sa mga awit talatang 37, versikulo 4, magpakaligaya ka naman sa Panginoon at bibigyan ka niya ng nasa inyong puso. Amen. Palakpakan natin ating pinakamahal Panginoon. Magpakaligaya ka naman sa Panginoon at bibigyan ka niya ng nasa ng iyong puso. Ano ba yung sabihin nun, mga minamahal, ng pakaligaya ka? At siyempre sasabihin natin, hindi ba ligaya naman ako sa Panginoon eh. Ang ibig po talagang sabihin yan, mga minamahal, lalo mong gawin ang kalooban ng Diyos para lalo mong maramdaman ang kaligayahan na nagmumula sa ating mahal na Panginoon. Amen? Dahil kung hindi mo gagawin ang kalooban ng mahal na Panginoon, paano ka liligaya? Katulad po, mga minamahal, pag kumikilos na ang ating mahal na Panginoon, pumikit tayo, mga minamahal.
Samantalahin nyo, yun po ang masasabi natin na technique. Exercise your faith. Pagka kumilos na ang presensya ng ating mahal na Panginoon, mga choir member, umiiyak na, napupuspos na, pumikit na tayo. Isipin natin kung gaano kabuti ang mahal na Panginoon sa atin. Isipin natin, mga minamahal, ano ba ang ginawa ng Diyos sa atin? Isipin natin na tayo pinagaling ng ating mahal na Panginoon. Maging ang pagsubok na yan, ay iisipin mo. Dahil sasabihin mo, mahal na Panginoon, kung hindi dahil sa iyo, hindi ako magtitiis. Kung wala ka, mahal na Panginoon, hindi ko makakayanan ito. Mag-amen po ba tayo, mga minamahal? Kahit na naghihirap ako, kahit wala akong trabaho, kahit halos wala na akong pamasahe, nang dahil sa iyo, mahal na Panginoon, nagtitiis ako. Tignan natin kung hindi mo maramdaman ang presensya ng mahal na Panginoon. At pagdilat ng mata mo, magugulat ka, lumuluha ka na. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Maging wise po tayo, mga minamahal. Huwag po tayo lumiban ng banal na gawain na sa buong banal na gawain ni hindi ka man lang naiyak. Hindi mo man lang naramdaman ang presensya ng mahal na Panginoon. Dito natin tinatagpo ang Espiritu ng Diyos sa banal na gawain, mga minamahal. So, nasaan ang puso? Nasaan ang isip? Nasa gawain ng katawan, pero ang isip at ang puso nasa labas? Kalungkot-lungkot ito, mga minamahal. Lugi tayo. Dahil kung hindi mo maramdaman ang Espiritu ng mahal na Panginoon at dumalo ka, ibig sabihin, malayo ang puso mo sa Panginoon. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. So, alam natin, mga minamahal, kung anong gagawin natin. Sa susunod, nagkaroon ba ng lagwain? Hindi po tayo nanonood ng mga artista rito. Na ang laging tinitingnan natin kung ano yung mga ginagawa ng mga kumakanta. Kaya sila kumakanta, mga minamahal, iniimbitahan nilang ang presensya ng Diyos para sa ating lahat. Amen? Hindi tayo nanonood dito, mga minamahal, para tingnan natin kung ano ba yung kanta. Hindi. Kaya nga, mga minamahal, pag kumanta na ang mga choir member, mga minamahal, kahit sa salita ng Diyos, mga minamahal, pumikit, pag-concentrate. Para paglalabas mo ng gawain, mga minamahal, malakas tayong lahat, mga minamahal. Dala-dala natin ang salita ng Diyos. Dala-dala natin ang presensya natin, mahal na Panginoon. Kaya kahit ka magpunta, hindi ka kayang tinagi ng kaaway. Bakit? Anong sinasabi? Pag nasa iyong Espiritu ng Diyos, mga minamahal, walang pwedeng gumawa sa iyo ng hindi maganda, mga minamahal. Makapag-amen po ba tayo, mga minamahal? Praise God. Hallelujah. Anong sinasabi ng Proverbs chapter 17, verse 22? Proverbs chapter 17, verse 22. A merry heart doeth good like a medicine, but a broken spirit drieth the bones. Amen. Mga taga-Kawikaan, talatan 17, versikulo 22. Ang masayang puso ay mabuting kagamutan, ngunit ang bagbag na diwa ay tumutuyo ng mga buto. Amen. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Napakabuti na ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Ang masayang puso ay mabuting gamot, mga minamahal. Amen. Praise God. Dahil pag laging masaya ang puso mo, mga minamahal, nagre-reflect yan sa mukha eh. Subukan mong malungkot ka. Pag may nakakita sa'yo, Brad, nakasimangot ka. Di ba po? Kasi nagre-reflect sa mukha mo yung nararamdaman mo eh. Praise God. Pero pag ibinigay mo sa Diyos, yung mga bagay na yan, mga minamahal, tutulungan tayo ng mahal na Panginoon. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon, tayo po'y mawit. Praise God. Hallelujah. Salamat sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Hallelujah. Napakabuti ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Kailanman, mga minamahal, hallelujah, nandiyan palagi ang pagtuturo ng ating mahal na Panginoon. Kung paano niya tayo paglilingkuran, mga minamahal. Bawat salita na dinadala natin dito sa banal na pulpito, mga minamahal, hallelujah, ay lagi nating bulay-bulayin. Lagi nating iisipin, mga minamahal. Dahil ang salita ng Diyos ay buhay. Praise God. Hallelujah. Salita ng Diyos, hallelujah, siya ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon, hallelujah. Para tayo po, mga minamahal, ay lalong pagpalain ng Diyos, hallelujah. Glory, how great thou art. Hallelujah. Salamat sa ating mahal na Panginoon.
with